Siya ang pinakadakilang propeta na nabuhay sa mundo. Nakausap niya ang Diyos ng harapan, isang bagay na wala pang ibang tao sa buong kasaysayan ang nakagawa. Hinati niya ang dagat na pula. Nagpadala siya ng mga salot sa pinakamakapangyarihang imperyo sa buong mundo. Pinangunahan niya ang 2 milyong tao sa loob ng 40 taon sa disyerto. At sa dulo ng kanyang buhay, nang magmakaawa siya sa Diyos para sa isang maliit na bagay, 4 na salita lang ang sinabi ng Diyos na nagwakas sa lahat. Sapat na iyan. Hindi pinapatawad kita, hindi pangalawang pagkakataon. Wala man lang, baka pwede, sapat na. Tumigil ka na sa paghingi. Sarado na ang usapan magpakailanman. At ano ang naging dahilan nito? Hindi pagpatay, hindi pagsamba sa Diyos-Diyosan, hindi pagtatraidor sa kanyang bayan. Hinampas niya ang isang bato. Pero ang tunay na nangyari sa sandaling yon ay walang kinalaman sa bato. At kapag naintindihan mo kung bakit tumanggi ang Diyos na patawarin siya, hindi mo na mababasa ang kwentong ito sa dating paraan. May sasabihin ako sa video na ito na karamihan sa mga pastor ay hindi sasabihin sa inyo. Kalahati sa inyo ay hindi sasang-ayon sa akin sa bandang huli. Pupunta kayo sa mga komento para sabihing nagkamali ako. Mabuti. Ibig sabihin talagang nakikinig kayo. Dahil ang kwentong ito ay hindi ang komportabling bersyon na narinig ninyo nung bata pa kayo sa Sunday School. Ito ang kwento ng isang lalaking nagbigay sa Diyos ng 40 taon ng kanyang buhay, ginawa ang lahat ng tama at nawala pa rin sa kanya ang nag-iisang bagay na pinakagusto niya sa mundo. Isang lalaking inatake ng mismong Diyos nang hindi bababa sa 2 beses bago pa ang insidente sa bato. Isang lalaking pinagtaksilan ng sarili niyang kapatid na lalaki at babae. Isang lalaking pinag-aagawan ng mga anghel at mga demonyo matapos siyang mamatay. At para maintindihan kung bakit tumanggi ang Diyos na patawarin siya sa isang sandali ng galit, kailangan nating bumalik sa simula. Hindi sa bato, hindi sa disyerto, sa isang sanggol sa basket, sa isang ilog na puno ng kamatayan. Sa loob ng 400 taon, ang bayan ng Israel ay mga alipin sa Ehipto, hindi mga bisita, hindi mga manggagawa, mga alipin. Nagtayo sila ng mga lungsod ng paraon sa ilalim ng araw na walang sahod, walang karapatan at walang pag-asa ng kalayaan. Sa bawat henerasyon, nagtrabaho sila sa mga gawaan ng ladrilyo at mga konstruksyon ng isang imperyong itinuring silang pag-aari. At may problema ang paraon, masyadong mabilis dumami ang mga Israelita, takot na takot siyang mag-alsa sila. Kaya gumawa siya ng desisyong hanggang ngayon ay nakakakilabot pa rin. Bawat sanggol na lalaking Hebreo ay itatapon sa ilog Nilo. Isipin mong isa kang ina sa sandaling iyon. Kaanak mo lang ng isang lalaki at alam mong anumang oras, maaaring kumatok ang mga sundalo ng paraon sa pinto mo. Naririnig mo silang pumupunta sa bawat bahay. Bawat iyak ng iyong sanggol ay maaaring maging tunog na magwawakas sa kanyang buhay. Si Jochebed, ang ina ni Moises, ay itinago ang kanyang anak sa loob ng 3 buwan. 3 buwan ng mga gabing walang tulog, 3 buwan ng pagpapatahimik sa bawat ungol, 3 buwan ng pagdarasal na huwag dumating ang mga sundalo. Pagkatapos ay gumawa siya ng isang bagay na desperado pero matalino. Nilagyan niya ng alkitran ang isang basket para hindi pasukin ng tubig, inilagay ang kanyang sanggol sa loob at pinalutang ito sa mismong ilog kung saan nilulunod ang mga sanggol na Hebreo. Sinundan ni Miriam ang kanyang anak na babae sa pampang para makita kung ano ang mangyayari. Isipin mo ang pananampalatayang kinailangan para gawin iyon. Inilagay niya ang kanyang anak sa ilog ng kamatayan. Binitawan niya at nagtiwala sa Diyos para sa isang kinabukasang hindi niya makita. At dito, ang kwento ay nagkaroon ng twist na parang isinulat ng Hollywood. Ang mismong anak na babae ng paraon ang nakakita sa basket.
Alam niyang Hebreo ang sanggol. Alam niyang iniutos ng kanyang ama na patayin ito. At pinili pa rin niyang iligtas ito. Pero panoorin ninyo ang sumunod dahil karamihan sa mga tao ay hindi napapansin ang detalyeng ito. Si Miriam, na nagmamasid mula sa mga tambo, lumapit sa prinsesa at nag-alok na maghanap ng isang Hebreang tagapag-alaga. Pumayag ang prinsesa at ang babaeng ibinalik ni Miriam ay si Jochebed, ang mismong ina ni Moises. Sa mga unang taon ng kanyang buhay, pinalaki si Moises ng kanyang tunay na ina sa loob ng palasyo ng lalaking gustong pumatay sa kanya. Pinakain niya ito, kinantahan niya ito, ibinulong niya ang katotohanan bago pa man makaintindi ng mga salita ang bata. Hindi ka Ehipsyo, ikaw ay Hebreo, kabilang ka sa isang bayang nakakadena. Ang dalawahang pagkakakilan lang iyon ay tutugis sa kanya sa buong buhay niya. At may isang bagay na hindi kasama sa bersyong Sunday School. Lumaki si Moises sa pinaka-advanced na sistema ng edukasyon na nagawa ng sinaunang mundo. Hindi lang siya natutong magbasa at magsulat. Sinanay siya bilang maharlika. Nag-aral siya ng estratehiyang militar, diplomasya, astronomiya, matematika at ng mga mahiwagang sining ng mga pari ng Ehipto. May mga sinaunang mananalaysay pa na nagsabi na namuno siya ng mga hukbo ng Ehipto noong kabataan niya. Hayaan mong lumanding iyon sa isip mo. Ang lalaking isang araw ay tatayo sa harap ng paraon at hihingi ng imposible ay hindi isang simpleng pastol sa disyerto. Sinanay siya ng mismong sistema na kalaunan ay wawasakin niya. Nagsasalita siya ng wika ng paraon. Naiintindihan niya ang mga Diyos ng Ehipto. Alam niya ang mga kahinaan ng kanilang militar. Hindi basta pumili ang Diyos ng isang pastol at umasa na lang sa swerte. 40 taon nang inihahanda ng Diyos ang sandata na ito sa loob ng palasyo ng kaaway. Pero hindi mapayapa si Moises. Kumain siya sa mesa ng paraon habang hinahagupit ang kanyang mga kababayan sa mga bukid. Nakasuot siya ng seda habang nakapulot ng basahan ang mga ito. Tinatawag siyang anak ng prinsesa habang ang tunay niyang ina ay nagsisilbi bilang alipin. Bawat araw ng kanyang maharlikang buhay, lalong bumigat ang kanyang guilt. At isang araw, nakita niyang binubugbog ng isang Ehipsyong tagapamahala ang isang aliping Israelita. May naputol sa loob niya. Tumingin siya sa kaliwa, tumingin siya sa kanan. At nang akala niyang walang nakatingin, pinatay niya ang Ehipsyo at inilibing sa buhangin. Hindi ito isang magiting na gawa. Ito ay galit, 40 taon ng guilt at magkasalungat na pagkakakilanlan na sumabog sa isang marahas na sandali. At tandaan ito dahil mahalaga. Ang unang tunay na desisyon na ginawa ni Moises sa kanyang buhay, ginawa niya ito dahil sa galit. Hindi niya tinanong ang Diyos. Hindi siya nagplano. Nag-react lang siya. At sinira nito ang kanyang buhay dahil kinabukasan nang subukan niyang awatin ang away ng dalawang Israelita, sinabi ng isa sa kanila ang mga salitang pumigil sa kanya. Papatayin mo rin ba ako katulad ng ginawa mo sa Ehipsyo? Nabunyag ang lihim. Nang malaman ng paraon, walang nagawa si Moises kundi ang tumakbo para iligtas ang sarili. Mula prinsipe ng Ehipto, naging takas na pastol sa disyerto ng Midian. Sa loob ng 1 linggo, nawala sa kanya ang lahat. Kayamanan, titulo, kapangyarihan, pagkakakilanlan. Lahat ng ito nabura dahil hindi niya nakontrol ang kanyang emosyon. At narito ang mapait na kabalintunaan. 40 taon ang lumipas sa isang bato sa disyerto, mawawala sa kanya ang lahat muli sa mismong dahilan. Nanatili siya sa Midian ng 40 taon, hindi 40 araw, hindi 40 buwan, 40 taon, isang buong pangalawang buhay sa katahimikan, sa pagiging walang pangalan,
sa isang disyerto kung saan walang nangyayari at walang nakakakilala sa kanya. Pinakasalan niya ang isang babaeng nagngangalang Zipora, anak ng isang paring Midianita na nagngangalang Hetro. At may isang detalyeng halos basta na lang binanggit ng teksto na nagiging napakalaki sa kalaunan. Si Zipora ay isang Kushita, maitim ang balat. Dayuhan, isang babaeng isang araw ay magiging dahilan kung bakit tutulisan siya ng kanyang mga sariling kapatid. Pero makakarating tayo roon. Sa loob ng 40 taon, malamang inisip ni Moises na tapos na ang kanyang buhay, na nakalimutan na siya ng Diyos, na anumang layunin sana niya ay namatay noong araw na pinatay niya ang Ehipsyo. Pero hindi nakalimot ang Diyos. May inihahanda siya. Inihahanda rin niya si Moises dahil ang pabigla-biglang prinsipeng pumatay ng tao sa galit ay hindi pa handang mamuno ng isang bansa. Kinailangan ng 40 taon ng pagpapakumbaba, pasensya at katahimikan para hubugin siya sa lalaking kailangan ng Diyos. Hanggang sa araw na nakakita siya ng isang palumpong na nagliliyab pero hindi nasusunog. Lumagitik at sumayaw ang apoy pero buo pa rin ang mga sanga. Hindi nangulubot ang mga dahon, hindi naging abo ang kahoy. Lumapit si Moises para tingnan. At nangyari ang isang bagay na wala pang tao ang naranasan. Isang tinig ang lumabas mula sa apoy. Moises, Moises, hubarin mo ang iyong mga sandalyas. Ang lugar na kinatatayuan mo ay banal na lupa. Ipinahayag ng Diyos ang kanyang plano. Babalik si Moises sa Ehipto para palayain ang 2,000,000 alipin sa edad na 80, isang takas na pastol na may rekord ng pagpatay at problema sa pagsasalita ang ipadadala para harapin ang pinakamakapangyarihang pinuno sa mundo. At ito ang madalas nilalaktawan sa mga kwento. Hindi lang tumutol si Moises ng isang beses. Tumutol siya ng 7 beses. 7 beses niyang sinubukang kumbinsihin ng Diyos na huwag ituloy. Sino ako para pumunta sa paraon? Sumagot ang Diyos. Tumutol muli si Moises. Paano kung tanungin nila ang pangalan mo? Ano ang sasabihin ko? Sumagot ang Diyos. Tumutol muli si Moises. Paano kung hindi sila maniwala? Paano kung sabihin nilang hindi nagpakita ang Diyos sa akin? Binigyan siya ng Diyos ng mga himala bilang tanda. Tumutol muli si Moises. Hindi ako mahusay magsalita. Mabagal ako sa pananalita. Mabagal ang dila ko. Ipinaalala ng Diyos na siya ang lumikha ng mga bibig. Tumutol muli si Moises. At sa wakas, sinabi niya ang mga salitang lumampas sa linya. Panginoon, pakiusap, magpadala ka na lang ng iba. At panoorin ang sumunod, sinasabi ng Biblia ang isang bagay na karamihan ng mga sermon ay nilalaktawan. Nag-alab ang galit ng Panginoon laban kay Moises. Nagalit ang Diyos kay Moises, hindi sa paraon, hindi sa mga Israelita, sa mismong lalaking tinawag niya. Nagpalit ng galit sa Diyos ang bayani ng kwento bago pa man magsimula ang kwento. Ito ang unang pagkakataon na pinukaw ni Moises ang galit ng Diyos. Hindi ito ang huli. Nagkompromiso ang Diyos. Ibinigay niya kay Moises ang kanyang kapatid na si Aaron bilang tagapagsalita. Ibinigay niya ang tungkod na magiging pinakamakapangyarihang bagay sa sinaunang mundo at ipinabalik niya si Moises sa Ehipto. Pero may isang sipi na karamihan ng mga Kristiyano ay hindi narinig. Pagkatapos mismo nito, sa biyahe pabalik, may nangyari na nagpalito sa mga iskolar sa loob ng 2,000 taon. Exodus Kabanata 4, versikulo 24. Ganito ang sinabi ng Biblia. Sa isang tulungan sa daan, sinalubong ng Panginoon si Moises at tinangkang patayin siya. Tinangkang patayin siya. Ang mismong Diyos na nagtalaga sa kanya, tinangkang patayin siya. Ano ang nangyari? Hindi kailanman tinuli ni Moises ang sarili niyang anak. Si Zipora, ang kanyang asawa, dumampot ng matalas na bato sa gitna ng gabi, ginawa ang pagtutuli at inihagis ang balat sa paanan ni Moises.
at hinayaan ng Diyos na mabuhay siya. Karamihan ng mga pastor ay nilalaktawan ng siping ito dahil hindi nila alam kung ano ang gagawin dito. Pero may sinasabi ito na napakahalaga. Bago pa man nakarating si Moises sa Ehipto, bago ang mga salot, bago ang dagat na pula, bago ang Sinai, sumuway na siya sa Diyos sa isang pribadong bagay. Isang maliit na bagay, isang personal na bagay, isang bagay na walang makakakita maliban sa Diyos. At halos ikinabuhay niya yon. Tandaan ang pattern na ito. Sumuway si Moises sa Diyos sa isang detalyeng mukhang maliit. Tumugon ang Diyos ng mabigat. Ito ang ikatlong pagkakataon na mangyayari ito. Ang bato sa Kades ang magiging huling pagkakataon. Dumating si Moises sa Ehipto, hindi bilang prinsipe sa pagkakataong ito. Bilang propeta, may isang mensahe. Pakawalan mo ang aking bayan. Ang sagot ng paraon, hindi at hindi lang hindi. Pinalala pa niya ang kondisyon ng mga alipin. Pinuntahan ng mga kapatas na Israelita si Moises at sinisi siya sa pagsasama ng kanilang mga buhay. Bumalik si Moises sa Diyos, pinanghihinaan ng loob. Bakit mo pa ako ipinadala? Lumala ang lahat ngayon. Pero nagsisimula pa lang ang Diyos at ang sumunod ay hindi lang parusa. Ito ay isang banal na paglilitis, isang digmaan, hindi sa pagitan ni Moises at ng paraon, sa pagitan ng Diyos ng Israel at ng mga Diyos ng Ehipto. At ito ay isang bagay na karamihan ng mga Kristiyano ay hindi itinuro. Bawat isa sa 10 salot ay tinatarget ang isang partikular na Diyos ng Ehipto. Hindi lang nagdudulot ng paghihirap ang Diyos. Naghahayag siya ng hatol sa isang buong grupo ng mga Diyos, isa-isa. Ang unang salot, naging dugo ang ilog Nilo. Sinasamba ng mga Ehipsyo si Hapi, ang Diyos ng Nilo. Siya ang Diyos ng buhay, ng ani, ng kasaganaan. Tuwing taon, bumabaha ang Nilo at nagdadala ng sagana. Naniniwala ang mga Ehipsyo na si Hapi ang dahilan kung bakit umiral ang kanilang sibilisasyon. Ginawa siyang ilog ng kamatayan ng Diyos. Ang pangalawang salot, mga palaka, milyon-milyon ang mga ito. Sinasamba ng mga Ehipsyo si Heket, isang diyosang may ulo ng palaka. Siya ang diyosa ng kasaganaan at panganganak. Nagsusot ang mga babae ng mga anting-anting na may larawan niya para sa proteksyon. Nagpadala ang Diyos ng napakaraming palaka na hindi na sila naililibing ng mabilis at nangamoy ang buong lupain ng bulok ng Diyosang sinamba ng Ehipto. Ang pangatlong salot, mga kuto, tinatarget nito si Geb, ang Diyos ng lupa. Naniniwala ang mga pari ng Ehipto na kayang kopyahin nila ang mga himala gamit ang mahika. Pero nang magpadala ang Diyos ng mga kuto, inamin mismo ng mga pari na hindi nila ito magagaya. Sinabi nila sa paraon, ito ang daliri ng Diyos. Inamin ng mga salamangkero ng Ehipto ang kanilang pagkatalo. Ang pang-apat na salot, mga langaw. Tinatarget nito si Kepri, ang Diyos ng paglikha na may ulo ng langaw. Ang Diyos na dapat nagdadala ng buhay ay nilamon ng mga kawan na ipinadala ng Diyos ng Israel. Ang panlimang salot, ang pagkamatay ng mga hayop ng mga Ehipsyo. Sinasamba ng Ehipto ang turong si Apis bilang buhay na Diyos. Sinasamba nila si Hathor, ang Diyos ang baka. May mga dambana sila para sa mga banal na baka sa buong imperyo. Pinatay ng Diyos ang bawat hayop ng mga Ehipsyo. Wala ni isang nawala sa mga Israelita. Ang pang-anim na salot, mga pigsa sa bawat Ehipsyo. Tinatarget nito si Sekhmet, ang Diyos ang may ulo ng leon na tagapagpagaling. At si Imhotep, ang diniyos na manggagamot. Ang mga Diyos ng medisina ay hindi na protektahan ang sarili nilang bayan. Ang pampitong salot, yelo na may halong apoy. Si Nut ang diyosa ng langit, si Shu ang Diyos ng hangin, si Horus ang namamahala sa mga bagyo. Nabigo silang lahat habang bumabagsak ang apoy mula sa langit na dapat nasa ilalim ng kanilang kontrol. Ang pangwalong salot, mga balang na tumupok sa natira matapos ang yelo.
Si Senehem ang Diyos na tagapagtanggol ng Ehipto laban sa mga peste. Walang magawa siya laban sa mga kawan na ipinadala ng Diyos. Ang pansiyam na salot, 3 araw ng kadilimang napakakapal na halos mahawakan mo. Ito ang pinakamataas na kahihiyan. Sira ang Diyos ng araw, ang pinakamakapangyarihang Diyos sa Ehipto. Inaangkin mismo ng paraon na siya ang anak ni Ra. Sa loob ng 3 araw, nawala ang Diyos ng araw. Si Ra, ang hari ng mga Diyos, ay napatunayang walang kabuluhan. At pagkatapos ang 10 salot, ang nagwakas sa lahat, hinamak na ng Diyos ang bawat pangunahing Diyos ng Ehipto. Pero may isa pang natitira, ang pinakamahalaga sa lahat. Ang paraon mismo. Naniniwala ang mga Ehipsyo na ang paraon ay hindi isang tao, kundi isang Diyos sa anyong tao. Ang kanyang panganay na anak ay itinuturing na katawan ng pagka-Diyos. Kaya tumama ang Diyos sa pinakamasakit na bahagi. Bawat panganay na lalaki sa Ehipto ay namatay sa isang gabi, mula sa anak ng paraon sa kanyang palasyo hanggang sa anak ng alipin sa gilingan. Ang tagapagmana ng Diyos Hari ay nakahandusay na walang buhay sa kanyang kama. Narinig ang pag-iyak sa buong bansa, at ang paraon na nanumpa na hindi niya kailanman pakakawala ng Israel, tinawag si Moises sa gitna ng gabi at sinabi ang mga salitang inantay ng Israel ng 430 taon. Umalis na kayo, dalhin ninyo ang lahat at umalis na. 2 milyong tao ang lumabas ng Ehipto, ang pinakamalaking eksodo sa kasaysayan ng sangkatauhan. Pero nang makarating sila sa dagat na pula, nagbago ang isip ng paraon sa huling pagkakataon. 600 karwahe ng digmaan ang lumapit sa likuran nila. Ang dagat ay nasa harap nila, walang daan palabas. Hanggang sa itinaas ni Moises ang kanyang tungkod at nahati ang tubig. 2 pader ng tubig sa magkabilang panig, isang tuyong landas sa gitna. 2 milyong tao ang naglakad sa imposible. At nang subukang sumunod ng hukbo ng Ehipto, nagsara ang tubig. Bawat sundalo, bawat kabayo, bawat karwahe. Wala na. Ito ang rurok ng buhay ni Moises, ang sandaling gumawa sa kanya na isang alamat. At 3 araw matapos ang pinakamalaking himala sa kasaysayan ng tao, nagsimulang magreklamo ang mga tao. 3 araw, 72 oras matapos hatiin ng Diyos ang karagatan para sa kanila, nagagalit na sila. Walang tubig, tapos walang pagkain, tapos nagsawa na sila sa parehong pagkain. Nagpadala ang Diyos ng mana mula sa langit, libreng tinapay, dinadala sa kanilang pintuan tuwing umaga para sa 2 milyong tao. Alam niyo kung gaano katagal ang pasasalamat nila? Ilang linggo lang. Sa isang lugar na tinatawag na Repidim, naubusan sila ng tubig muli. Galit na galit ang mga tao, halos batuhin na nila si Moises. At nagbigay ang Diyos kay Moises ng partikular na utos. Kunin mo ang iyong tungkod, hampasin mo ang bato sa Horeb, lalabas ang tubig mula rito. Sumunod si Moises, hinampas niya ang bato, bumuhos ang tubig, uminom ang mga tao, iukit mo ang sandaling ito sa isip mo. Sinabi ng Diyos na hampasin ang bato at hinampas ito ni Moises. Lahat ay perpektong nangyari. Ang himala ay naganap ng eksakto sa utos ng Diyos. Dahil 40 taon mula ngayon, sa isa pang bato, magbibigay ang Diyos ng ibang utos at gagawin ni Moises ang maling bagay. At ito ang magpapahamak sa kanya sa lupang pangako. 3 buwan matapos umalis ng Ehipto, nakarating ang mga tao sa bundok Sinai at ang mismong Diyos ang bumaba sa bundok. Apoy, kulog, lindol, mga trumpeta mula sa langit. Yumanig ang bundok na parang buhay. Umaakyat ang usok na parang pugon. Takot na takot ang mga tao at nagmakaawa kay Moises na umakyat na lang mag-isa dahil takot silang papatayin sila ng tinig ng Diyos. Umakyat si Moises at nanatili siya sa bundok na yon sa loob ng 40 araw.
tumatanggap ng kautusan ng direkta mula sa kamay ng Diyos. At habang wala siya, gumawa ang mga tao ng isang bagay na napakahirap paniwalaan na halos madurog ang buong kwento. Nainip sila, pumunta sila kay Aaron, ang kapatid ni Moises, at sinabi, "Gumawa ka ng Diyos para sa amin." Kinolekta ni Aaron ang kanilang mga gintong alahas, tinunaw ito at hinulma na isang guya, isang Diyos-Diyosan. At ang mismong mga taong nakakita sa Diyos na hinahamak ang bawat Diyos ng Ehipto ay nagsimulang magsayaw sa paligid ng isang estatwang gawa sa kanilang mga hikaw. Nang bumaba si Moises mula sa bundok at makita ang ginawa nila, nag-alab ang kanyang galit kaya inihagis niya ang mga tapyas ng bato na sinulat ng daliri ng Diyos sa lupa at binasag ang mga ito. Gusto ng Diyos na wasakin ang buong bansa. Sinabi niya kay Moises na lilipulin niya ang Israel at magsisimulang muli. Magtatayo ng bagong bansa mula kay Moises lamang. At tumanggi si Moises. Tumayo siya sa pagitan ng Diyos at ng mga tao. Namagitan siya. Sinabi niya ang isa sa pinakamatapang na pangungusap sa buong Biblia. Kung hindi mo sila patatawarin, burahin mo na rin ako sa iyong aklat. Handang mabura sa pag-iral si Moises para sa mga taong katataksil lang sa Diyos ng harapan. Inialay niya ang sarili niyang kaligtasan para iligtas ang kanila. Tandaan ito. Ito ang lalaking panunuorin nating mawala ng lahat dahil sa isang sandali ng galit. Isang lalaking minahal ang kanyang bayan nang higit pa sa sarili niyang kaluluwa. Ang sumunod ay 40 taon ng bangungot. Hindi nagbago ang siklo, nagreklamo ang mga tao, nagkaloob ang Diyos, nakalimutan ng mga tao, nagreklamo sila ulit, tubig, pagkain, mga kaaway, pamumuno. Bawat linggo may hindi masaya. Pero 3 sandali sa 40 taon na iyon ang nagpapakita kung bakit sa huli ay nasira si Moises sa bato. Ang una ay ang rebellion ni Korah. Si Korah ay pinsan mismo ni Moises, isang Levita, isang taong kasama ni Moises sa loob ng maraming dekada, at isang araw tumayo siya kasama ang 250 pinuno ng Israel at sinabi, "Bakit itinaas mo ang sarili mo sa amin? Banal tayong lahat. Sino ang gumawa sa iyong hari?" Isang kudeta ito, isang organisadong pag-aalsa ng pinakarespetadong mga lalaki sa bansa. Papaalis nila ang autoridad ni Moises. Hindi sila nilabanan ni Moises. Nagpatira pa siya sa harap ng Diyos. At ang sumunod ay isa sa pinakakakilabot na sandali sa Biblia. Nabuksan ang lupa, literal na nahati. At si Korah, ang kanyang pamilya at lahat ng kanyang mga tagasunod ay nahulog sa lupa ng buhay, nagsisigaw, nagsara ang lupa sa ibabaw nila. Pagkatapos, bumaba ang apoy mula sa langit at tinupok ang 250 mga pinuno. Kinabukasan, nag-alsa na naman ang buong bansa laban kay Moises. "Pinatay mo ang bayan ng Panginoon. Nagpadala ang Diyos ng salot, 14,700 tao ang namatay bago tumakbo si Aaron sa kampo na may insenso para pigilin ito. Isipin mo ang bigat nito. Sinubukang patayin si Moises ng sarili niyang pinsan. Hinamon ang kanyang autoridad ng pinakarespetadong mga lalaki sa Israel. At ang parusa ay literal na biblikal. Nilamon ng lupa ang mga tao ng buhay. Paano ka mamumuno ng isang bansa pagkatapos niyon? Paano ka hindi magiging paranoid? Pero hindi pa yon ang pinakamasakit na pagtataksil. Ang pinakamasakit ay galing sa sarili niyang pamilya. Kabanata 12 ng mga bilang, si Miriam at si Aaron. Ang nakatatandang ate ni Moises, ang batang babae na nagligtas sa kanyang buhay noong sanggol pa siya. At ang kapatid ni Moises na lalaki, ang lalaking nagsalita para sa kanya sa korte ng paraon, silang dalawa. Ang 2 taong pinakamalapit sa kanya sa mundo, tumalikod sa kanya. At ang dahilan nilang ibinigay ay halos mababaw.
Galit sila dahil pinakasalan ni Moises ang isang kusyitang babae, isang dayuhan, isang babaeng maitim ang balat. Sinabi nila, sa pamamagitan lang ba ni Moises nagsalita ang Panginoon? Hindi ba nagsalita rin siya sa pamamagitan namin? Nainggit sila sa sarili nilang kapatid. Tinawag ng Diyos silang tatlo sa harap ng tabernakulo. At ang sinabi niya ay bumago sa lahat. Pakinggan ninyo ang aking mga salita. Kung may propeta sa inyo, ako ang Panginoon ay nagpapakilala sa kanya sa pamamagitan ng pangitain. Kinakausap ko siya sa panaginip, pero hindi ganoon sa aking lingkod na si Moises. Tapat siya sa buong bahay ko. Kinakausap ko siya ng harapan, malinaw at hindi sa mga bugtong. Ipinagtanggol ng Diyos si Moises sa harap ng sarili niyang pamilya at pagkatapos hinampas si Miriam ng ketong bilang parusa. At narito ang bahagi na dudurog sa iyo. Nang matakpan si Miriam ng mga sugat, namamatay sa labas ng kampo, nanalangin si Moises para sa kanya. Ang kapatid nakatataksil lang sa kanya. Ang kapatid nakasisubukan lang kunin ang kanyang autoridad. Nanalangin siya, pagalingin mo siya, O Diyos, nagmamakaawa ako. Pinagaling siya ng Diyos, pero kailangan niyang manatili sa labas ng kampo ng 7 araw. 7 araw ng kahihiyan, 7 araw para makita ng lahat kung ano ang mangyayari kapag nagsalita ka laban sa piniling lingkod ng Diyos. Ito ang kapatid na mamamatay sa tabi niya sa Kades. Ang pangatlong sandali ay galing sa labas ng kampo. Isang haring nagngangalang Balak, pinuno ng Moab, ay takot na takot sa Israel. Inupahan niya ang isang paganong propetang nagngangalang Balaam para sumpain ang Israel. Tunay na makapangyarihan si Balaam, nakakapagpadala siya ng mga sumpa na talagang epektibo. Binayaran siya ng malaki ni Balak. Pero sa tuwing magbubuka ng bibig si Balaam, mga pagpapala ang lumalabas. Hindi sumpa. Mga pagpapala, 3 beses niyang sinubukan, 3 magkakaibang bundok, 3 magkakaibang alay. Sa bawat pagkakataon, inihula niya ang tagumpay ng Israel at ang pagkatalo ng Moab. Laban sa sarili niyang kalooban, laban sa sarili niyang bayad. At sa gitna nito, nagsalita ang asno ni Balaam sa kanya. Malakas, nakita ng asno ang isang anghel sa daan at tumanggi gumalaw. Binugbog siya ni Balaam. Tinanong siya ng asno sa salitang tao kung bakit siya hinahampas. Hindi man lang alam ng Israel na nangyayari ito. Hindi nila alam na may paganong propeta na sinusubukang sumpain sila mula sa tuktok ng bundok. Hindi nila alam na binabago ng Diyos ang mga sumpang iyon para maging mga pagpapala. Hindi nila alam na may asno na nakipagtalo ng teolohiya sa isang salamangkero. Pero ang Diyos ay nakikipaglaban ng mga digmaang hindi nakikita para sa kanila. Mga digmaan na hindi kailanman makikita ni Moises. Mga digmaan na hindi kailanman pasasalamatan ng Israel. Ito ang konteksto na mahalaga kapag nakarating na tayo sa bato. Pinangunahan ni Moises ang mga taong ito sa loob ng 40 taon ng kawalang pasasalamat. Nalagpasan niya ang pagtataksil ng pamilya. Nakita niyang lamunin ng lupa ang mga rebelde ng buhay. Inatake siya ng mismong Diyos ng higit sa 1 beses. Pinoprotektahan siya mula sa mga kaaway na hindi niya alam na umiiral. At nagreklamo pa rin ang mga tao, nag-alsa pa rin, nagbabanta pa rin bumalik sa Ehipto, 40 taon ito, at pagkatapos ay dumating ang Kades. Ang kabanata 20 ng mga bilang ay nagbubukas sa isang pangungusap na maikli at mapangwasak. Dumating ang mga tao sa disyerto ng Zin at tumigil sa Kades. Doon namatay si Miriam at inilibing si Miriam, ang nakatatandang ate ni Moises, ang batang babae na sumunod sa basket sa ilog Nilo ng 3 buwan pa lang siya. Ang babaeng nagligtas sa kanyang buhay. Ang kapatid na nanguna sa mga babae ng Israel sa awit at sayaw pagkatapos ng dagat na pula.
Ang kapatid na nagtraidor sa kanya, sinaktan ng ketong at pinagaling dahil nanalangin siya para sa kanya. Patay na, kalahating linya lang ang ibinigay ng Biblia sa kanya. Walang papuri, walang panahon ng pagluluksa. Isang pangungusap lang at nagpatuloy na ang teksto. Ito ay isang detalyeng hindi binibigyang pansin sa karamihan ng mga kwento at binabago nito ang lahat. Sinabi ng mga sinaunang rabi na ang balon na sumunod sa Israel sa disyerto ay umiiral dahil sa kabutihan ni Miriam. Nang mamatay siya, huminto ang tubig. At ang kasunod na bersikulo, ngayon walang tubig para sa komunidad. Nagtipon ang mga tao laban kay Moises at Aaron. At sinabi nila ang mismong mga salitang sinabi ng kanilang mga magulang 40 taon na ang nakalipas. Bakit mo kami dinala sa ilang na ito para mamatay? Bakit mo kami inilabas ng Ehipto? Walang butil, walang igos, walang ubas, walang granada, at walang tubig na maiinom. 40 taon ng mga himala, 40 taon ng pagkakaloob ng Diyos, at magkapareho ang mga reklamo, salita por salita, na parang walang nagbago kailanman. Ito ang emosyonal na konteksto na bumabago kung paano natin babasahin ang sumunod. Hindi kalmado si Moises, kaliilibing lang niya ng kanyang kapatid na babae, ang pinakamatandang kapatid niya. Ang huling tao sa mundo na nakakaaalala sa kanya bilang sanggol. Ang babaeng nagligtas sa kanyang buhay ng 3 buwan pa lang siya. At wala siyang oras na magluksa, wala siyang oras na umupo at tanggapin ang pagkawala. Wala siyang oras na huminga. Ang parehong eksena ay nangyayari na naman, na parang may nagpindot ng rewind sa pinakamasamang bangungot niya. Ginawa ni na Moises at Aaron ang lagi nilang ginagawa. Lumayo sila sa tabernakulo at nagpatira pa sa harap ng Diyos. At nagpakita ang kaluwalhatian ng Panginoon sa kanila, at nagbigay ang Diyos kay Moises ng partikular na utos. Pakinggan ito ng mabuti. Bawat salita ay mahalaga. Kunin mo ang tungkod, tipunin mo ang lahat, ikaw at ang iyong kapatid na si Aaron. Kausapin mo ang bato sa harap ng kanilang mga mata at ibubuhos nito ang tubig. Maglalabas ka ng tubig mula sa bato para sa komunidad upang sila at ang kanilang mga hayop ay makainom. Kunin ang tungkod, pero kausapin ang bato, huwag hampasin. Kausapin lang. Iba ito sa unang pagkakataon. Sa Repidim, sinabi ng Diyos na hampasin. Sa pagkakataong ito, sinabi ng Diyos na kausapin. Kausapin lang. Mukhang maliit na detalye, hindi ba? Hampasin mo, kausapin mo. Ano ang pagkakaiba? Lalabas naman ang tubig kahit paano. Pero para sa Diyos, napakalaki ng pagkakaiba at maiintindihan mo na kung bakit. Kinuha ni Moises ang tungkod. Tinipon niya ang mga tao sa harap ng bato. Hanggang doon ginagawa niya ng tama ang lahat. Pero may nabasag sa loob niya. Mga tao ng pagdadalamhati, pagkapagod, galit at pagtataksil na bumagsak sa isang sandali. Sa halip na kausapin ang bato, humarap si Moises sa mga tao at sinabi ang isang bagay na hindi niya dapat sinabi. Makinig kayo mga rebelde, kailangan ba naming ilabas ang tubig mula sa batong ito para sa inyo? Namin, kailangan ba namin, Moises at Aaron, na parang sila ang gumagawa ng himala, na parang ang kanilang kapangyarihan, ang kanilang pasensya, ang kanilang pagsisikap ang nagpalabas ng tubig mula sa bato. Pagkatapos itinaas niya ang tungkod at hinampas ang bato. Hindi isang beses, 2 beses, 2 galit na hampas sa bato. Lumabas pa rin ang tubig, bumuhos ng masagana, uminom ang mga tao, uminom ang mga hayop. Sa labas, normal ang lahat. Pero hindi humanga ang Diyos sa resulta, nasira ang loob niya sa proseso. At ang mga salitang sumunod ay kabilang sa pinakamabigat sa buong Biblia. Dahil hindi kayo nagtiwala sa akin ng sapat para parangalan ako bilang banal sa harap ng mga Israelita, hindi ninyo dadalhin ang komunidad na ito sa lupang ibibigay ko sa kanila.
sa isang sandali, sa ilang segundo ng galit, ang lalaking nag-alay ng buong buhay niya para sa misyong ito ay nawalan ng karapatang tapusin ito. At hindi lang siya. Si Aaron na nakatayo sa tabi niya ay nahatulan din. Ang kapatid na nagsalita para kay Moises sa korte ng Paraon. Ang kapatid na humawak sa kanyang mga braso sa labanan laban sa Amalek. Ang kapatid na gumawa ng gintong guya pero pinatawad. Mamamatay si Aaron bago pa makapasok sa lupain. Walang apela, walang pangalawang pagkakataon. Pinal ang hatol. Patas ba ang Diyos o malupit siya? Ilagay ninyo sa mga komento bago ninyo marinig ang natitira dahil sa dulo ng video na ito, baka magbago ang isip ninyo. Pagkalipas ng ilang linggo, umakyat si Aaron sa bundok Hor. Kasama niyang umakyat si Moises. Gayun din ang anak ni Aaron na si Eleazar. At sa harap ng buong bansa, hinubad ni Moises ang mga damit ng pagkapari mula sa sarili niyang kapatid at isinuot kay Eleazar. Humiga si Aaron sa bundok at namatay. Inilibing ni Moises ang kanyang kapatid, ang pangalawang kapatid na mawawala sa kanya sa parehong taon. Si Miriam sa Kades, si Aaron sa Hor, nag-iisa na si Moises ngayon. Ang huli sa tatlong tumayo sa harap ng Paraon ng magkasama. At kailangan pa rin niyang pangunahan ang isang bansang hindi pinahahalagahan kung ano ang ginastos niya. Para maintindihan ang talagang nangyari sa bato, kailangan nating suriin ang sandaling ito ng pira-piraso. Dahil hindi isang pagkakamali lang ang nagawa ni Moises, 4 ang nagawa niya. Una, inangkin ni Moises ang kredito. Kailangan ba naming ilabas ang tubig para sa inyo? Hindi niya sinabi na ang Diyos ang maglalabas ng tubig. Sinabi niya na kami. Matapos ang 40 taon bilang lingkod ng Diyos, inilagay niya ang sarili sa sentro ng himalang hindi sa kanya. Pangalawa, sinuway niya ang partikular na utos. Sinabi ng Diyos na kausapin, hinampas ni Moises 2 beses. Hindi mo aksidenteng hahampasan ang bato ng 2 beses kapag sinabi sa iyong kausapin ito. Isang sadyang desisyong ginawa sa galit. Pangatlo, kumilos siya dahil sa galit, hindi dahil sa pananampalataya. Sinasabi ng teksto na hindi nagtiwala si Moises sa Diyos. Hindi niya pinagkatiwalaan ang paraan na gusto ng Diyos na gumana sa sandaling yon. Bumalik siya sa dati niyang paraan sa halip na magtiwala sa hinihiling ng Diyos ngayon. At ang pang-4 na pagkakamali, ang pinakamalalim, hindi niya pinarangalan ng Diyos bilang banal sa harap ng 2 milyong saksi. Ipinakita niya sa kanila ang isang galit na Diyos sa halip na isang mapagbigay. Isang Diyos na kailangang bugbugin bago magkaloob. Bawat isa sa mga mensaheng iyon ay isang kasinungalingan tungkol sa kung sino ang Diyos. Pero dito nagiging mapanganib ang kwentong ito. At ito ang bahaging karamihan ng mga sermon ay nilalaktawan ng lubusan. Si Apostol Pablo na sumulat sa Bagong Tipan ay may sinabi na bumabago sa lahat. Sa unang Korinto Kabanata 10, versikulo 4, isinulat niyang ang bato ay si Kristo, hindi literal. Sa paraan ng propesya, ang bato sa disyerto ay isang anino ng gagawin ni Hesukristo 1,000 taon ang lumipas. Sa unang pagkakataon, sa Repidim, sinabi ng Diyos kay Moises na hampasin ang bato. Hinampas ang bato. Umagos ang tubig. Kinakatawan nito ang pagkakapako sa krus. Si Kristo ay hahampasin ng 1 beses sa krus at mula sa nag-iisang sakripisyong iyon ay aagos ang tubig ng buhay. Sa pangalawang pagkakataon sa Kades, sinabi ng Diyos kay Moises na huwag na itong hampasin muli. Bakit? Dahil hindi dapat ipako sa krus si Kristo ng 2 beses. Ang sakripisyo sa krus ay sapat na. Kumpleto, pinal. Pagkatapos ng krus, hindi ka na hahamapas muli. Hihingi ka lang, magsasalita ka lang. Ang biyaya ay naroroon na. Ang tubig ay naroroon na. Naghihintay na umagos sa isang salita.
Nang hampasin ni Moises ang bato sa pangalawang pagkakataon, hindi niya namamalayan na binaluktot niya ang pinakamahalagang mensahe sa kasaysayan ng kaligtasan. Sa simbolismo, ipinahayag niya na ang isang sakripisyo ay hindi sapat, na ang biyaya ng Diyos ay kailangan pang pilitin sa Kanya sa pangalawang pagkakataon, na kailangan pa rin ang karahasan. Imposibleng alam ito ni Moises na buhay siya ng mahigit 1,000 taon bago si Kristo, pero alam ng Diyos, nakita ng Diyos ang buong linya ng panahon ng kasaysayan ng tao, at ang katumpakan ng simbolismo ay mahalaga. Hindi nito ginagawang patas ang parusa sa pananaw ng tao, pero ginagawa nitong maintindihan. Maaari mong patawarin ng isang tao, hindi mo maaaring ibalik ang isang nasirang propesya. At may pangalawang prinsipyo rito, isang prinsipyong tumatakbo sa buong Biblia. Sa binigyan ng marami, marami rin ang hihingin. Walang tao sa kasaysayan hanggang sa puntong iyon ang tumanggap ng higit pa kaysa kay Moises. Harapang pag-uusap sa Diyos, mga himalang sumulat muli sa mga batas ng pisika, ang kautusan na isinulat ng mismong daliri ng Diyos. Si Moises ang embahador ng Diyos sa lupa. Bawat kilos, bawat salita, bawat desisyon sa harap ng mga tao ay isang sermon tungkol sa kung sino ang Diyos. At sa sandaling iyon, ano ang sinabi ng kanyang sermon? Na walang pasensya ang Diyos, na kailangan pilitin ang Diyos bago magbigay, na ang kredito ay sa mga pinunong tao, na ang biyaya ay dumarating sa pamamagitan ng karahasan. Bawat isa sa mga mensaheng iyon ay kasinungalingan, at ang kasinungalingan ay naipahayag sa 2 milyong saksi. At narito ang lalong nagpapahirap tanggapin. Hindi lang si Moises ang ganito. Ginawa ng Diyos ang katulad kay David, ang lalaking tinawag na ayon sa puso ng Diyos. Nagkasala si David ng pangangalunya at pagpatay, at pinatawad siya ng Diyos. Pero ang sanggol na ipinaglihi mula sa kasalanang iyon ay namatay. Nanatili ang bunga kahit pagkatapos ng buong kapatawaran. Ginawa niya ito kay Saul. Isang pagsuway, at ang korona ay inagaw mula sa kanyang lahi magpakailanman. Walang pangalawang pagkakataon, walang pagpapanumbalik. Namatay si Saul sa isang larangan ng labanan sa pamamagitan ng sarili niyang espada. Pinabayaan ng Diyos, tinutugis ng mga demonyo. Ginawa niya ito kay Eli na pari na ang mga anak ay humamak sa tabernakulo. Hindi si Eli ang nagkasala, ang mga anak niya ang nagkasala. Pero dahil nabigong pigilin sila, ang buong linya ng pagkapari niya ay pinutol. Ang mga apo niya ang nagdala ng sumpang hindi niya personal na ginawa. May pattern sa Biblia na walang gustong pag-usapan. Pinapatawad ng Diyos ang tao. Pinananatili ng Diyos ang bunga. Ang pagmamahal ay hindi palaging nangangahulugang pag-aalis ng hatol. At para kay Moises, ang lalaking pinakamalapit sa puso ng Diyos, ang bunga ang pinakamabigat sa lahat. May isang detalye na karamihan ay hindi napapansin. Hindi tahimik na tinanggap ni Moises ang hatol. Nagmakaawa siya sa Diyos na baguhin ang kanyang isip. Sa Deuteronomio Kabanata 3, versikulo 25, nanalangin si Moises ng isa sa pinakabukas na panalangin sa buong Biblia. O soberanong Panginoon, sinimulan mong ipakita sa iyong lingkod ang iyong kadakilaan at ang iyong malakas na kamay. Anong Diyos sa langit o sa lupa ang makagagawa ng mga ginagawa mo? Pakiusap, hayaan mo akong tumawid at makita ang magandang lupain sa kabila ng Jordan, ang magandang kabundukan at ang Lebanon. Naririnig mo ba ang pananabik sa mga salitang iyon? Matapos ang isang buong buhay ng paglalakad patungo sa isang destinasyon, ang gusto lang niya ay tumawid sa isang ilog. Maramdaman lang ang damo ng Kanaan sa ilalim ng kanyang mga paa. Makita ang lupain na pinangarap niya sa loob ng 80 taon. At ang sagot ng Diyos ay bumalik sa 3 salita na nagsara ng pinto magpakailanman. Sapat na iyan. Hindi pinapatawad kita, hindi nag-isip akong muli, hindi hayaan mong isipin ko. Sapat na.
Tumigil ka na sa paghingi. Sarado na ang usapan. Isipin mo kung sino ito. Ang lalaking nakausap ang Diyos ng harapan. Ang lalaking nag-alay na burahin mula sa aklat ng Diyos para sa mga taong nagtraidor sa Kanya. Ang lalaking namagitan ng gusto ng Diyos na lipulin ang bansa. Ang lalaking nagpagaling sa sarili niyang kapatid matapos siyang siraan. Ang lalaking iyon ay humingi ng isang bagay, tumawid lang sa isang ilog. At sinabi ng Diyos na hindi, may mga gawaing hindi napapatawad, may mga pintong nananatiling sarado, at ang pagmamahal ay hindi palaging nangangahulugang pag-aalis ng hatol. At ang ginawa ni Moises pagkatapos ay nagsasabi ng higit patungkol sa kanyang pagkatao kaysa sa anumang himala. Hindi siya sumuko. Hindi siya naupo sa isang sulok at naawa sa sarili. Hindi siya naging mapait. Hindi niya sinabutahe si Josue. Hindi niya sinira ang misyong hindi na niya matatapos. Ginawa niya ang eksaktong kabaligtaran. Ginugol niya ang mga huling buwan ng kanyang buhay sa pagbubuhos ng lahat ng nasa kanya para ihanda ang mga tao sa darating pagkatapos niya. Ang buong aklat ng Deuteronomyo ang kanyang paalam na talumpati. Ang kanyang espiritual na pamana sa isang bansang sinaktan ang puso niya ng 1,000 beses. Inulit niya ang buong kasaysayan ng kanilang paglalakbay. Ipinaalala niya sa kanila ang bawat himala, bawat pag-aalsa, bawat kabiguan, bawat biyaya. Binigyan niya sila ng mga batas kung paano mamuhay sa lupain na hindi niya kailanman mapapasok. Tinuruan niya sila ng mga awit na kakantahin pagkawala na niya. At pagkatapos ay sumulat siya ng isang bagay na pinagdedebatihan pa rin ng mga iskolar 2,000 taon pagkalipas. Inilalarawan ng Deuteronomyo Kabanata 34 ang mismong kamatayan ni Moises. Nang detalyado, ang pag-akyat niya sa bundok, ang nakita niya mula sa tuktok, ang huling hininga niya, ang paglilibing sa kanya ng Diyos. Pati ang pangungusap na wala ng propetang tumayo sa Israel na katulad ni Moises mula noon. Pero si Moises ang sumulat ng Deuteronomyo. Kaya paano niya maisusulat ang sarili niyang kamatayan at libing? Sinasabi ng ilang rabbi na si Josue ang nagtapos ng aklat. Sinasabi naman ng iba na isinulat ito ni Moises ng maaga sa ilalim ng propetikong inspirasyon na inilalarawan ang mga pangyayaring nakita niya sa isang pangitain. Hindi natin alam ng sigurado, pero ang kakaibang katangian ay naroon sa teksto, naghihintay sa sinumang magbabasa ng mabuti. At pagkatapos, ginawa niya ang pinakamahirap na bagay na magagawa ng isang pinuno. Ipinasa niya ang tungkulin. Sa harap ng buong bansa, ipinatong niya ang kanyang mga kamay kay Josue, ang kanyang tapat na katulong sa loob ng 40 taon at pinangalanan siyang kahalili. Maging malakas ka at matapang dahil ikaw ang mangunguna sa bayang ito patungo sa lupain. Ang mismong Panginoon ang mauuna sa iyo, hindi kanya iiwan kailanman. Huwag kang matakot. Walang kapaitang panlasa, walang sama ng loob, walang patutsadang komento. Naiintindihan ni Moises na ang misyon ay mas malaki kaysa sa kanya. Ang lupang pangako ay hindi tungkol sa kanya kailanman. Tungkol ito sa pangako kay Abraham na mas matanda pa ng ilang siglo kaysa kay Moises. Si Moises ay isang tao lang sa kwentong isinusulat na ng Diyos sa loob ng mga henerasyon. At tapos na ang kanyang bahagi. Sa edad na 120 taon, sinabi ng Diyos kay Moises na umakyat sa bundok Nebo. Mag-isa. Mula sa tuktok, makikita niya ang lupang pangako sa sarili niyang mga mata. Pero hindi siya tatawid dito. Kaya umakyat siya, isang huling pag-akyat. Sinasabi ng Biblia na hindi mahina ang kanyang mga mata at hindi kumupas ang kanyang lakas. Matapos ang buong buhay ng paglalakad sa mga disyerto, umakyat siya ng isa pang bundok, walang tulong. Sa edad na karamihan ng mga lalaki ay hindi na makaiangat ng sarili nilang mga braso.
At mula sa tuktok ng bundok na iyon, ipinakita sa kanya ng Diyos ang lahat. Ang lupain, ang kabuuan nito, Gilead hanggang Dan, ang buong Naftali, ang teritoryo ng Ephraim at Manase, ang buong lupain ng Huda hanggang sa kanlurang dagat, ang Negeb, ang buong kapatagan ng Jericho, ang lungsod ng mga palma hanggang Zoar. Binigyang oras ng Biblia ang paglilista ng nakita ni Moises, na parang gusto ng Diyos na dalhin siya sa bawat pulgada nito ng personal, na parang sinasabi ng Diyos, tingnan mo ang lahat ng ito. Lahat ng ito ay umiiral dahil sumang-ayon ka sa nagliliyab na palumpong. Ito ang lupain na ipinangako ko sa panunumpa kay Abraham, Isaac at Jacob. Pinakita ko ito sa iyong mga mata, pero hindi ka tatawid dito. At doon, habang nakalatag sa harap niya ang lupang pangako na parang isang pintura, namatay si Moises. Walang trumpeta, walang mga anghel na nakikita ng mga mata ng tao, walang pulutong. Isang lalaki at ang kanyang Diyos lamang, nag-iisa sa isang bundok. Sinasabi ng Biblia na ang mismong Diyos ang naglilibing sa kanya. Hindi si Aaron. Patay na si Aaron, hindi si Josue. Nasa paanan ng bundok si Josue kasama ang mga tao. Ang Diyos, sa isang lambak sa Moab, sa isang lugar na hindi kailanman natagpuan, walang libingan, walang monumento, walang dambana, walang puntod na luluhod-luhuran ng mga manlalakbay. Isang lihim na lugar, tanging ang Diyos lang ang nakakaalam. At narito kung bakit mahalaga iyon, dahil kilala ng Diyos ang kanyang bayan. Alam niya na kung may libingan si Moises, sasambahin nila ito. Gagawa sila ng relihiyon mula rito. Magtatayo sila ng mga templo para sa patay na propeta sa halip na paglingkuran ang buhay na Diyos. Kaya itinago ng Diyos ang katawan, sinadya. Pero may kakaibang nangyari pagkatapos ng libing, isang bagay na halos walang nakakaalam. Isa ito sa mga pinakakakaibang bersikulo sa buong Bagong Tipan. Ang aklat ni Judas, Kabanata 1, bersikulo 9, isang pangungusap. Si Arkanghel Miguel, nang nakikipagtalo siya sa dyablo tungkol sa katawan ni Moises, ay hindi nangahas magbigay ng mapanirang hatol, kundi sinabi, sawayin ka ng Panginoon. Isang arkanghel ang lumaban sa dyablo dahil sa katawan ni Moises. Isipin mo kung ano ang ibig sabihin yon. Napaka-importante ni Moises na gusto ng prinsipe ng mga demonyo ang kanyang bangkay at kinailangan ipadala ang commander ng mga hukbo ng langit para pigilin siya. Gusto ni Satanas ang katawan ni Moises, malamang para ibunyag ito, para bigyan ang Israel ng isang Diyos-Diyosan, para gawin ang pinakamahalaga propeta sa kasaysayan na isang bulaang Diyos. Nilabanan ito ni Miguel at nanalo. Ganito kahalaga si Moises, hindi lang sa lupa, sa espiritual na digmaan na hindi nakikita ng mga tao, sa kalawakan. Ang katawan niya lang ay nagpasimula ng isang labanan ng mga anghel. Ang huling bersikulo ng Deuteronomyo ay ganito ang sinasabi, mula noon, wala nang propetang tumayo sa Israel na katulad ni Moises na nakilala ng Panginoon ng harapan, na gumawa ng lahat ng mga tanda at kababalaghan na ipinadala ng Panginoon sa kanya sa Ehipto, sa Paraon at sa lahat ng kanyang mga opisyal at sa buong lupain niya. Dahil wala pang nagpakita ng makapangyarihang lakas o gumawa ng mga kahangahangang gawa na ginawa ni Moises sa harap ng buong Israel. Ang pinakadakilang propeta na nabuhay kailanman. Ganoon pinili ng Diyos na alalahanin siya. Hindi ang bato, hindi ang parusa, ang kanyang katapatan. Ngayon dito sinusubukan ng mga tao na gawing magaan ang kwentong ito. Sasabihin nila sa iyo na pagkalipas ng libu-libong taon, nakarating din sa huli si Moises. Sa transfigurasyon nang dalhin ni Jesus sina Pedro, Santiago at Juan sa isang mataas na bundok, dalawang figura ang nagpakita sa kaluwalhatian sa tabi niya, si Elias at si Moises. Nakatayo sa isang bundok, sa lupain na ipinagbawal sa kanyang pasukin. At oo, nangyari iyon.
Pero huwag mong palampasin ang tunay na ibig sabihin nito. Hindi kailanman naglakad si Moises patungong Kanaan kasama ang kanyang bayan. Hindi niya natikman ang gatas at pulot nito. Hindi niya nakitang bumagsak ang mga pader ng Jericho. Hindi niya nahawakan ang mga ubas ng lupain sa kanyang mga kamay. Hindi niya napanood si Josue na hatiin ang teritoryo sa mga tribo. Hindi niya nakita ang kaban ng tipan na mamahinga sa Jerusalem. Hindi niya nakita si David. Hindi niya nakita ang templo ni Solomon. Ang hatol na ibinigay ng Diyos sa Kades ay hindi kailanman inalis. Hindi kailanman binaligtad. Hindi kailanman pinatawad. Ang nangyari sa transfigurasyon ay hindi isang naantalang premyo. Isang bagay ito na mas mapangwasak at mas maganda. Hindi naroon si Moises para kunin ang kinuha sa kanya. Naroon siya bilang saksi. Nagpapatotoo sa isa na itinuturo ng batong iyon sa disyerto sa buong panahon. Ang Kristong hahampasin ng isang beses at kung saan aagos ang buhay na tubig magpakailanman. Ang batong hinampas ni Moises sa galit, ang batong iyon ay si Jesus. At si Moises na walang paraan na maunawaan ang ginagawa niya noong araw na iyon sa Kades ay gumugol ng 1500 taon sa kawalang hanggan na naghihintay na makita ito sa sarili niyang mga mata. Hindi sa lupain ng gatas at pulot. Hindi sa Canaan, kundi sa isang bundok sa tabi ng anak ng Diyos, pinapanood ang propesiyang aksidente niyang nabago na sa wakas ay natupad. Ano ang pinag-usapan nila sa bundok na iyon? Sinasabi sa atin ng Ebanghelyo ni Lucas. Pinag-usapan nila ang pag-alis ni Jesus na malapit na niyang ganapin sa Jerusalem. Pinag-usapan nila ang krus, ang tunay na krus, ang hinulaan ni Moises nang hampasin niya ang maling bato sa maling paraan. Ginugol ni Moises ang kanyang buhay sa lupa na sinusubukang palayain ang bayan ng Diyos mula sa pagkaalipin. At ngayon, nakatayo siya sa tabi ng isang magpapalaya sa buong sangkatauhan mula sa pagkaalipin sa kasalanan. Magpakailanman. Iyon ay hindi kapatawaran, iyon ay ibang bagay, iyon ay isang layunin na mas malaki kaysa sa kailanman na maaaring maging ang lupang pangako. Kaya pinatawad ba si Moises? Hindi. Hindi para sa gawaing iyon, hindi sa paraan ng pagpapatawad na kilala natin. Minahal siya ng Diyos, pinarangalan siya ng Diyos, kinausap siya ng Diyos ng harapan, inilibing siya ng Diyos ng sarili niyang mga kamay sa bundok na iyon. Nagpadala ang Diyos ng mga arkanghel para protektahan ang kanyang katawan. Pinahintulutan siya ng Diyos na tumayo sa transfigurasyon. Pero ang ginawa niya noong araw na iyon sa Kades, nanatili ang bunga nito sa buong natitira niyang buhay sa lupa hanggang sa kawalang hanggan, at iyan ang bigat na iniwan sa atin ng kwentong ito. Maaari kang mahalin ng Diyos at magdala pa rin ng halaga ng iyong mga pagpili. Maaari kang tawaging kaibigan niya at masabihan pa rin na sapat na iyan. Maaari kang magbigay ng 40 taon ng katapatan at mawala ang isang bagay na hindi mo na mababawi kailanman. Habang mas mataas ang tawag, mas mabigat ang pagkahulog. May mga sandali sa bawat buhay kung saan ang 5 segundo ng galit ay nagbabago ng 40 taon ng katapatan. Nahanap ni Moises ang kanya sa isang bato sa Kades. Maaring mahanap mo ang sa iyo sa ibang lugar. Baka nangyari na. Baka may dala-dala kang bunga ngayon na hindi inalis ng Diyos kahit pinatawad ka na niya. Baka ilang taon mo na siyang hinihingan na baguhin ang isang bagay at ang naririnig mo lang pabalik ay katahimikan. Kung ikaw yon, pakinggan mo ito. Hindi pinabayaan si Moises. Hindi tinanggihan si Moises. Minahal si Moises hanggang sa huling hininga niya. Pero nanatiling sarado ang pinto. At ang lalaking hindi nakapasok sa lupain ay naging ang lalaking tumayo sa tabi ng anak ng Diyos sa kaluwalhatian. Ang saradong pinto mo ay hindi ang katapusan ng iyong kwento.
Maaring ito ang simula ng isang mas malaki kaysa sa pinlano mo kailanman. Sa susunod, ikukwento ko ang kwento ng lalaking gumawa ng eksaktong kabaligtaran ni Moises. Isang hari na may dugo sa kanyang mga kamay, isang mamamatay tao, isang mangangalunya, isang traidor, at ang lalaking tinawag ng Diyos na isang lalaking ayon sa aking puso, isang taong gumawa ng hindi maiisip at pinatawad ng lubusan. Kung gusto mong maintindihan ang kabilang panig ng hustisya ng Diyos, ang video na iyon ay nasa screen mo na ngayon. Pindutin mo